Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon dahil sa bago umagang ito, tayo po muli ay magkakasama-sama dito po sa ating Everyday God Daily Devotion. Ako po si Ate Miles Gamet. Kumusta na kayo mga kapatid, mga kaibigan? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Purihin po ang Panginoon dahil may umaga po, tayo po ay makakapag-aral ng kanyang banal na salita. At ang title nga po ng ating devotion ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Bukal ng Buhay. Ganito po ang sinasabi. Sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. John 4, verse 14. Sa mga unang talata ng chapter 4, nabanggit po doon na si Jesus ay naglakbay patungong Samaria at siya ay dumating sa bayan ng Sicar na kung saan ay matatagpuan dito ang balon ni Jacob. Siya ay napagod kung kaya't umupo siya sa tabi ng balon. Habang siya ay nakaupo doon at nagpapahinga, may dumating na babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Dito nagsimula ang pag-uusap ni Jesus at ng babaeng Samaritana sapagkat humingi ng tubig si Jesus sa kanya. Sa verse 13 ay nasabi ni Jesus na ang sinumang uminom ng tubig mula sa balon ay muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na inaalok ni Jesus ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Dito sa kwentong ito ay mapapansin din natin na si Jesus ay gumawa ng paraan upang makausap niya ang babae. Pagpapakita ng pagiging mapagpakumbaba ni Jesus tulad ng sinasabi sa Mateo 20 verse 28. Sabi po dito, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Mga kaibigan, alam ni Jesus kung anong klaseng buhay mayroon ang babaeng ito, tulad ng mga nabanggit sa mga susunod pang mga verses. Marami na siyang napagdaan ng suliranin o pagsubok sa buhay. Maraming lalaki na ang dumaan sa kanyang buhay at sa katunayan ay 5 na nga at pang-6 na yung kanyang kinakasama ngayon. Ngunit di pa rin siya nakontento, may kakulangan pa rin sa kanyang buhay na kanyang hinahanap-hanap. At nung inalok siya ni Jesus tungkol sa tubig na nagbibigay buhay, siya ay sumigla, muling nagkaroon ng pag-asa. Sapagkat ang tubig na inaalok ni Jesus sa kanya ay isang klaseng tubig na makakapaglinis din sa ating karumihan dahil sa ating mga kasalanan. Magbibigay sigla at lakas sa atin. Magbibigay linaw sa masalimuot nating buhay. Walang iba kundi si Jesus. Kaibigan, alam mo ba na may puwang sa ating puso na hindi maaaring punan ng kahit na anong bagay dito sa mundo? Kayamanan man yan, kasikatan, may mataas kang pinag-aralan o magandang trabaho. Tandaan natin na ang lahat ng bagay ay lilipas. Lahat ng yan ay mawawala. Subalit kung kikilalanin mo si Jesus at mananampalataya ka sa kanyang ginawa sa krus, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus sa babaeng Samaritana na ang tubig na kanyang ibibigay ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Nabanggit ng babae sa verse 26 ang tungkol sa Mesiyas na tinatawag na Kristo at ito ay kanilang inaantay. At sa verse 26 ay inamin mismo ni Jesus na siya nga ang Mesiyas, ang ipinangakong ating tagapagligtas. Ngayon kaibigan, nais mo rin bang mapawi ang iyong pagkauhaw? Nais mo bang mapunan ang puwang sa iyong puso? Alam ni Jesus ang iyong buhay. Hayaan mong pumasok siya sa iyong puso, sa iyong buhay. Kilalanin mo si Jesus at tanggapin mo siya bilang Panginoon at iyong tagapagligtas. At tulad ng babaeng Samaritana, ipagsabi mo din sa iba, nang sa ganon makilala din nila si Jesus, ang Mesiyas na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa 1 John 5:11 and 12, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak.
Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Salamat po sa inyong lahat na ating nakasama sa umagang ito sa ating Everyday God Daily Devotion. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.